Wala sa plano ko ang umibig ulit. Pero isang araw, dumating siya. Hindi lang para turuan ang anak ko, kundi pati ang puso kong natutong magmahal muli. Dear Ate Jo, 6 na taon na akong solo sa lahat. Solo sa pag-aalaga, solo sa buhay, solo sa pagmamahal. Ang anak ko lang ang tanging rason kung bakit ako patuloy na bumabangon. Pero hindi ko inasahan na sa isang simpleng PTA meeting, magbabago ang lahat. Ako si Marco, 33 years old, single dad sa anak kong si Ella, 7 years old. Iniwan kami ng nanay niya noong baby pa si Ella. Simula noon, ako na ang naging nanay at tatay. Pinagkasya ang maliit na sahod bilang technician. Sinikap mapalaki si Ella ng buo at masaya. Wala na sa isip ko ang pag-ibig kasi iniwan ako ng unang babaeng minahal ko. Akala ko sapat na ang meron kami. Hanggang sa dumating si Miss Lea, ang advisor ni Ella. Bago lang sa school. Maalaga, approachable, at may malasakit talaga sa mga estudyante. Pero ang mas nakakagulat, may malasakit din siya sa akin. Lagi siyang nag-update tungkol kay Ella, hindi lang sa academics, pati sa emotional well-being. Tumutulong siya kahit labas na sa trabaho niya. Madalas kaming magkausap. Hanggang sa dumalas ang pagkikita, pati sa labas ng school. Minsan may sabay kain pa. Hanggang sa napansin ko, nahuhulog na ako. Pero Ate Jo, takot ako. Paano kung maulit na naman ang nangyari? Paano kung magkamali na naman ako ng taong pagkakatiwalaan? Isang gabi, tinanong ako ni Ella habang naglalambing. Tatay, si Ma'am Lea po ba ang nanay ko na bago? Napatigil ako. Kasi sa totoo lang, gusto ko na rin siyang maging bahagi ng buhay namin. Pero natatakot akong dalhin siya sa mundong puno ng sugat. At baka, hindi niya kayang harapin ang responsibilidad. Pero isang araw, sa gitna ng ulan habang sinusundo ko si Ella, nakita kong si Miss Lea, hawak ang payong, yakap-yakap ang anak ko, naghihintay sa gate para hindi siya mabasa. Sabi niya sa akin, Marco, kung papayagan mo ako, gusto kong maging bahagi ng buhay niyong dalawa. Hindi dahil naaawa ako, kundi dahil mahal ko kayo. Ate Jo, hindi ko na siya pinigilan. Kasi minsan, ang tunay na pag-ibig, hindi yan tungkol sa bago. Tungkol yan sa taong handang mahalin ang buong kwento mo. Kahit hindi siya kasama sa simula. Wala akong inaasahang perpektong relasyon. Pero nang tanggapin ko si Lea sa buhay namin ng anak ko, akala ko magiging madali. Hanggang sa marinig ko ang mismong kapatid ko. Nagsabing, teacher lang yan? Sigurado ka ba dyan? 3 buwan nang kami ni Lea. Masaya si Ella. Masaya kami. Si Lea, hindi lang teacher. Siya ang naging tagapuno ng mga kakulangan ko. Nag-aalaga siya, marunong rumespeta sa boundaries at higit sa lahat, hindi siya sumusuko kahit minsan ay tahimik akong lumalayo kapag triggered ako ng trauma ko sa ex. Pero dumating na ang araw na kailangan ko na siyang ipakilala sa pamilya. At doon ko naranasan ang unang panlalait sa babaeng mahal ko. Sa unang pagkikita, tahimik ang mga kapatid ko. Pero kita sa mata nilang may pagdududa. Maya-maya, nang magpaalam si Lea para umuwi, saka nagsalita ang ate ko. Baka ginamit ka lang. Hindi mo pa nga alam ang buong background ng babaeng yan. Teacher lang yan. Alam mo bang ang daming ganyan na nakikipagrelasyon sa single dad para sa green card o benepisyo? Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Gusto kong sumigaw, gusto kong ipagtanggol si Lea. Pero natahimik ako. Kinabukasan, hindi ko agad kinausap si Lea. Naramdaman niya. Tahimik kami sa dinner habang nilalaro niya si Ella. At bago siya umalis, tinanong niya ako. Marco, hindi ko kailangan ang approval ng mundo. Pero kailangan kong maramdaman na ikaw, panig sa atin. At doon ko naramdaman ang bigat. Hindi dahil sa sinabi niya,
kundi dahil totoo siya. At mali ako kasi mas pinakinggan ko ang duda ng iba kaysa sa tiwalang binubuo niya araw-araw para sa amin. Bumalik ako kina ate at buong tapang kong sinabi, hindi ako naghahanap ng perpekto. Ang kailangan ko ay yung taong kayang mahalin kami kahit may sugat. At kung teacher lang siya sa mata nyo, siya naman ang nagturo sa akin kung paano ulit magmahal lang totoo. Ate Jo, natutunan ko na minsan hindi mo kailangang ipilit sa lahat ang taong mahal mo. Basta ipaglaban mo siya sa tamang paraan. At sa mata ng anak ko at sa puso ko, si Lea ang pinakamagaling na guro ng pagmamahal.